Magandang araw mga kaibigan. Nagkaroon po ng hearing sa Kamara de Representative tungkol sa alleged anomaly sa LTFRB. So, itong whistleblower na si Jeff Tumbado, dating head executive assistant ng suspended LTFRB chair na si Mr. Guadis. Nako, humarap sa Kongreso at nabwisit na po, nagalit na po ang ating matapang, magaling na Congressman Marcoleta. At sa tindi ng galit, sinight and contempt ni Congressman Marcoleta, seconded by other members of the committee. Kulong na ngayon itong si Tumbado. Okay. Pakinggan muna natin. Again, I'm sorry, hindi ko ma-upload dahil hindi ako marunong mag-upload at baka ma-copyright. Pakinggan na lang natin yung boses ng mga congressman at itong iniimbestigahan. Alam mo, papalit-palit ka ng sagot. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Kanina pa kami nabubuisit sa'yo eh. Sa totoo lang. Alam mo ba ibig sabihin ng tumbado? Apelyido mo ito eh. Tumba. Alam mo, pati apelyido mo hindi mo na pinaniniwalaan. Ano na lamang ang natira sa'yo na pwede naming paniwalaan, Mr. Tumbado? I move that he be declared in contempt, Mr. Chair. I so move. Second demotion. So, yung public declaration mo na may corruption sa LTFRB, na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve, 5 million pesos. 5 million po. Binawi mo kaagad yun sa loob ng 2 araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan ngayon. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, blah, 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 ay binabawi mo ang pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Your Honor. Ito ay mahirap sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Alam mo, papalit-palit ka ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na ito, Mr. Tumbado. Kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang, wala kaming panahon para sa'yo. Sabi mo, hindi ka tinakot. Ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo na babahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, kaya po ako nag-recant dahil po mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang sabi mo, hindi ka tinakot. Hindi po. Ngayon, nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes, Paano mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo Sa totoo lang, sinayang mo ang oras ng bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Dito mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman Lee, nakabarong, Congressman Busitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito. Naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umagang ito? Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo. Alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nag-school? O hindi ka nakinig sa teacher mo nung hindi mo alam ang literature? Ito high school lang ito Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried
yun ay napatala sa kasaysayan ng literature. Alam mo? Alam mo o hindi? Hindi po. O kaya pala eh. Kaya ganyan eh. Yung taong yon, binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa. Nagpapasaklolo. Sa tuwing ihingi siya ng saklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib, at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalang tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Na kahit isang tao, wala nang maniniwala sa'yo. Kanina lang dito, pinresent yung mga text messages ni Congressman Gutierrez. Gusto ko, Mr. Chair, bago ko makalimutan, let us do a forensic investigation on those text messages. Kasi doon, nakalatak. Merong humihingi ng, may magbibigay ng 3,000 pesos per unit, 27 units ng Grab na ipapasok sa LTFRB. 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo, ano ba sasabi mo ron? Hindi totoo na naman yun. Sinabi mo, splice na, ang dali mong magsinungaling. Ito yung problema natin ngayon eh. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan eh. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klaseng mga walang kakwenta-kwentang mga salaysay. Pagka-recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala na yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. Kamukha kanina, tinanong ka ni Congressman Acharon, ano itong mga immediate problems na sinasabi mo kahit na nag-recant ka, pero ito tinitindigan mo? Ayaw mo lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa'yo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago approve ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humihingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na yun? Binigay mo ba sa komite? Hindi po yan. Kaya mo bang ibigay sa komite yung mga pangalan ng tao na araw-araw ay pumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdideklara sa publiko? Yes, Your Honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong yon Yes, Your Honor. para sa ganun magkaroon ng hustisya kung Yes, totoo o Your hindi. Honor. Yes, Your Honor. O, paano ngayon kung sasabihin nila, hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Okay. Ito yung sabi ng LTFRB. Sige, magbigay ako ng reaksyon, ano? Basta, nakakulong na yan. Cited in contempt. Dahil pabago-bago ang testimony. Ang tanong ngayon is, totoo bang may katiwalian na nangyayari sa LTFRB panahon nitong suspended Chairman Guadis? Okay, ito yung na-research ko. Itong Guadis, galing na sa LTO bago napunta sa LTFRB. At doon sa LTO, hindi siya nagsilbi doon. Sinisante. Kalimutan ko na yung mataas na official doon na hindi pwede. Hindi siya magsilbi. Iba ang gawain. So, talsik. Pag talsik sa LTO, na-recommend ni DOTR Secretary Bautista para ma-appoint sa LTFRB itong si Guadis. At na-appoint na. At dito na, ayan, lumabas na yung ano. Ako, analysis ko lang ito, opinion ko lang. Merong nangyayaring kalokohan. Kaya nga, sinuspend siya ng Malacanang. Kaya lang, yung sinasabi ni Jeff Tumbado, yung whistleblower, na yung 5 million pesos kada prangkisa na
umaabot pa hanggang Malacanang yung bigayan. Yun, hindi na yun mapatunayan. But, katiwalian sa LTFRB sa pamumuno ni Guadis meron. Yan ang tingin ko. Kaya suspended siya ngayon. So, may kinalaman ba si DOTR Secretary Bautista? Di ko rin masabi. Ang nangyari ngayon, itong Secretary Bautista nagkaso na ng libel charges against doon sa Manibela chairman at saka isang mainstream media reporter, Ira Panganiban. Dahil in-insinuate nitong dalawa na may kinalaman si DOTR Bautista sa mga corruption sa LTFRB. Okay. So, may mga nananawagan din na ibalik si Guadis bilang LTFRB chairman. Marami ring nagpapahayag ng suporta kay DOTR Secretary Jaime Bautista na matino siya. So, anyway, malalaman natin in the coming days. Basta isa lang masasabi ko. Maraming palpak sa mga appointees ni PBBM. Isa na yung Guadis na yan. Ano pa? Yung BPI Director Glenn Panganiban. Kakasuhan na ng violation sa Graft and Corrupt Practices Act dahil yung hoarding price manipulation ng sibuyas. Then, marami pang iba. Kaya nga, nagkakaloko-loko ng ating gobyerno dahil yung mga appointees, maraming nakasingit ng mga hindi matino. Yan po ang isang negative na aspeto sa administrasyong PBBM dahil nahirapan na rin ang presidente sa dami ng yung unit team, daming mga grupo na sumuporta sa kanya, kanya-kanyang bataan para ipasok, makapwesto. Hanggang ito na po ang nangyari. So, salamat Congressman Marcoleta and other members itong committee na ito na nagdinig nito para malalabas ang katotohanan at sana malinisan ang ating gobyerno ng ganyang mga korupsyon kasi ang kawawa ang taong bayan.